The Amish people, mga kapatid. Mapagpalang gabi sa inyong lahat at sana'y lahat tayo ay safe. Ako ay nasa Zambales at balita ko magla-landfall maya-maya sa Aurora yung bagyo. Sana safe kayong lahat. At habang may kuryente pa kami, natutuwa lang ako dahil may nadaan sa akin, sa aking FYP, sa aking mga panonood ng YouTube. Ilang beses nang nadadaan sa akin itong mga Amish. Ngayon, wala akong masyadong alam sa kanila, pero gusto ko lang i-share sa inyo yung isang napakagandang trait na meron sila or mindset, no? Pero bago yan, bigyan ko kayo ng konting background. Parang sila ay Christian denomination. Para silang mga ethno-Christian something. Ganun sila na parang pinaghalo yung medyo pagka-ethnic group and conservative Christian denomination. Sila yung mga hindi nagpapavaccine, sila yung mga hindi naniniwala sa technology masyado o hindi nila ina-adapt sa kanilang pamumuhay yung technology. Merong isa na podcast na napakinggan ko lang ng very light. Sabi niya ganyan, yung Amish people daw, ayaw nila ng kotse kasi malalayo sila sa kanilang komunidad. Para bagang pag may kotse ka na, pwede ka nang medyo lumayo dun sa kapitbahay mo. E samantalang kung medyo magkakalapit lang kayo, kung masisira yung barn ng kapitbahay niya daw, ay kayang-kayang i-rebuild ng community nila in 3 days. Pero kung may kotse na raw sila, parang mas mapapalayo sila sa isa't isa. Now, I would disagree kasi I think yung kotse, di naman ibig sabihin, lalayo ka na ng lote sa kapitbahay mo, pwede namang magkakadikit pa rin kayo. In fact, mas madali ka matawag pag may kotse ka. Pero ang gusto kong i-share sa inyo yung napakagandang mindset na sila ay nagtutulungan at kayang-kaya nila buuin. Ano man yung masisira yung bahay, barn, ano man sa kanilang komunidad. Naiinggit ako sa kanila. Bakit kamo? Hindi sila nagkakainggitan. Kung may Amish na yumaman o meron siyang special something or special recipe na tinatangkilik ng komunidad at sumasenso siya, tuwang-tuwa yung komunidad. Pag nagpatayo siya ng mas malaking bahay kasi sa kanila, tuwang-tuwa sila. Iniisip nila lagi, pag bumagyo, makikituloy kami sa kanya. Hindi sila nag-iisip na tulong-tulong tayo. We are together in raising children, in raising livestock, in the commerce, alam mo yun, commerce ng ating community, the economics of the community. Dapat pare-pares lang tayo, dapat walang aasenso. Tangina, mas natutuwa pa sila pag may maasenso dahil alam nila na matutulungan din sila noon at talagang tulungan sila. Yan yung parang tunay na essence sana ng bayanihan sa atin. Pero sa atin kasi puta, inggitan. Pag lumas malaki yung bahay ng kapitbahay mo, nagagalit ka. Pagka biglang may kotse na siya, ikaw wala, gusto mo rin, meron ka. Puro inggit. Dito sarili mong kapatid. Kakainggitan ka, sarili mong kamag-anak, ipapakulam ka. Putang ina doon, pag may namatayan, ipe-preserve ng community yung farm niya para doon sa saling lahi niya. Putang ina, tutulungan yung bata na hanggang sa kaya niya nang i-manage yung farm na yun. Putang ina dito, buhay ka pa, gusto na nila patayin ka para kukunin nila yung pag-aari. Naiinggit ako. Nakakainggit. Itong mga Amish people na ito. Anyway, God bless.